And so today, my topic is entitled, The Agony and the Glory. Ano? Ang tanong ko, meron bang kaluwalhatian sa kahirapan o yung paghihirap ng kalooban? Ano? Meron pong isang verse sa Bible na aking napagtanto na napakahalaga, even the Lord Jesus Christ mentioned it, at ganito po yung kanyang ibig sabihin. A mother who is about to give birth is in agony, in pain. But soon the baby is born, all pains and agony are replaced with joy and jubilation. Tingnan natin ang sinasabi ng John 16:21. Sabi niya, whenever a woman is in labor, she has pain because her hour has come. But when she gives birth to the child, she no longer remembers the anguish because of the joy that a child has been born into the world. Ito po isang napakagandang verse na nagpapaalala sa atin. Whenever we are in agony, whenever we are in pain, remember, it's just a process wherein giving birth to something that is very glorious. Kapag tayo po'y nagdaranas ng agony in our heart, in ourselves, dumananas po tayo ng mga struggles sa ating mga buhay, gusto pong maintindihan natin, we're just trying to give birth into something glorious. Amen. Now, ito po yung idea na binigay sa akin ng Panginoon as I was meditating. There is always something glorious in every pain that we are bearing in our heart. Kasi po kinakailangan lang maisilang yung bagay na yon. Tinatawag natin minsan mga burdens o kaya naman tinatawag nating struggle sa ating mga puso at kinakailangan natin siyang mailuwal. At kapag nailuwal, ang sabi ng Biblia, ni hindi man lang natin maalala yung mga pain, kundi ang maramdaman natin ay yung kagalakan na dulot ng pagsilang ng mga bagay na inihanda ng Diyos para sa atin. And so today, gusto kong i-remember natin that there is glory in every agony. And therefore, my topic is the agony and the glory. In Matthew chapter 26, verses 36 hanggang 46, then Jesus went with his disciples to a place called Gethsemane, and he said to them, sit here while I go over there and pray. Sabi ng Panginoon, dito muna kayo maupo at pupunta ako sa kabilang ibayo para manalangin. Verse 37, he took Peter and the two sons of Zebedee along with him, and he began to be sorrowful and troubled. Then he said to them, my soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Alam po ba ninyo na ang tunay na kamatayan ni Jesus ay hindi sa krus ng Kalbaryo, kundi dito po sa kanyang place in Gethsemane. Mamaya i-explain ko further. Ang sabi niya, stay here and keep watch with me. Going a little farther, he fell with his face to the ground and prayed, my Father, if it is possible, may this cup be taken from me, yet not as I will, but as you will. Then he returned to his disciples and found them. Sabay-sabay po tayo. Yun. Yan po yung paborito ng mga Kristiyano. Couldn't you men keep watch with me for 1 hour? For 1 hour? He asked Peter. Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. He went away a second time and prayed, my Father, if it is not possible for this cup to be taken away unless I drink it, may your will be done. And when he came back, he again found them. Sabay-sabay po tayo. Yan, because their eyes were heavy. So he left them and went away once more and prayed the third time, saying the same things. And when he returned to his disciple and said to them, are you still
O, ilang beses na banggit yung salitang sleeping? Pangatlo na. And resting. Look, the hour has come, and the Son of Man is delivered into the hands of sinner. Rise, let us go. Here comes my betrayer. Jesus underwent sorrow, anguish, and agony in the garden before being arrested. It was the fiercest battle that Jesus fought and won on his knees. Ito po yung pinakamatinding laban na hinarap ni Jesus sa kanyang buhay. At ang laban na ito ay kanyang naipanalo sa kanyang mga pagluhod. Pansinin po ninyo ang kwento ng gospel na after Jesus had won this fight in the battle of Gethsemane, ang susunod po ay tahimik na lamang po siya. At ang sabi po ng commentator sa sa Isaiah chapter 53, he was just like a lamb to be slaughtered. He didn't even open his mouth. So, bakit po? Sapagkat Jesus has already secured the victory. Since it was the fiercest battle that Jesus fought, ito po yung pinakamatinding laban na pinanalo ng Panginoon sa kanyang pagluhod. At napagtanto ko, lahat ng matitinding laban na dapat nating pagtagumpayan ay napagtatagumpayan natin hindi sa paggawa ng laman. Ang sabi nga ng Biblia, we wrestle not against flesh and blood. Ang talagang totoong laban, inilalaban sa pagluhod. At kapag marunong kang lumuhod, maging ang pinakamatinding laban sa buhay mo ay mapagtatagumpayan po ninyo. Tandaan po ninyo ang mga paalalang yaan. Tingnan po natin sa Lucas chapter 22 verses 43 hanggang 44. Portion ito ng ganitong kasaysayan, kanya lamang ang nagsalaysay ay walang iba kundi si Lucas. Pakinggan po natin, kumuha ko ng kapiraso para bigyan po ng diin ang lalim ng hinagpis at struggle ng Panginoon sa kanyang pananalangin. Kasi po gusto kong bigyan diin na ang lalim ng ating pong mga pinagdaraanan ay dapat po nating mapagtagumpayan mas malalim na uri ng pananalangin. In verse 43, tingnan natin. Nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Dala ng matinding hinagpis, siya'y nanalangin ng lalong taimtim. Tingnan po ninyo. The greater the battle, dapat mas malalim ang intensity ng ating panalangin. Now, the moment we intensified our seeking and praying, God's ministering angel will be sent to us, not to remove the struggle, but to strengthen us so that we can win the battle on our knees. Ito po yung isang katotohanan na gustong maintindihan ng mga verses na ito. Dala ng matinding hinagpis, siya'y nanalangin ng lalong taimtim. At pumatak sa lupa ang kanyang pawis na parang malalaking patak ng dugo. Tingnan po ninyo kung gaano po yung struggle on the inside ng Panginoon trying to win this battle. Ano? At sa akin pong pagbulay-bulay, nahamon po ako na sa bawat nating mga struggle, hindi inaalis ng Diyos ang struggle, kundi dapat nating pagtagumpayan habang tayo nakaluhod sa kanyang harapan. Amen. Amen. Dapat po, isa po sa pinakamatinding gawain ng simbahan ay ang ministry ng panalangin at pagluhod sa harapan ng Diyos. Mga kapatid, in our lives, dapat po nating matutunan ang isang exercise, spiritual exercise, walang iba kundi ang panalangin.
May apat po na bagay akong napansin sa panalangin ito. Unang-una, an agony to face the horror of the cross. Hindi lingid sa ating Panginoon na ipapako siya sa krus ng Kalbaryo. Parurusahan siya, ahagupitin, at higit sa lahat, masisentensyahan siya ng kamatayan. Hindi dahil siya'y kriminal, kundi ipinatong sa kanya ang kasalanan ng sanlibutan. Come to think of it, the Holy God, He never sinned even once in His mouth, in His thought. He is in perfect holiness and righteousness. And all of a sudden, ang kanyang buhay ay magiging sumpa dahil lahat ng kasalanan ng sanlibutan ipapatong sa kanya. Ito po isang bagay na tinitingnan ko na when you are walking uprightly and then pararatangan ka, di ba tayo nasasaktan kapag naparatangan ng bagay na hindi naman natin ginawa? Tama po ba? At pinipilit nating ipagtanggol ang ating sarili sapagkat tayo po ay naparatangan. Ang Panginoong Yesukristo, bagamat walang kasalanan, hindi lang siya pinaratangan kundi hinusgahan na tila bagang isang kriminal at ang kasalanan po niya ay ang akuin ang ating mga kasalanan. Kaya gusto kong makita natin na napakalaki ng task na nasa ating Panginoong Yesukristo. Jesus tasked to undergo severe pain through crucifixion. Jesus knew that the only way to ransom mankind was to be hung on the cross. Ang sa akin po, ang pinakamasakit dito, hindi yung hagupit. Hindi yung 39 lashes. Hindi yung pako na tumusok sa kanyang mga kamay at sa kanyang paa. Hindi yung pong sinugatan ng kanyang puso. Pinutungan ng korona. Hindi po yun. Ang pinakamasakit na iniyakan ng Panginoon na sumigaw siyang Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yung pong pagkakataon na nagdilim ang langit, itinakwil ang Panginoong Yesukristo ng langit sa kadahilan ng siya ay naging sumpa dahil inako niya ang ating mga kasalanan. Throughout all eternity, Jesus was with the Father. But for the first time in His existence, He was separated because of our sin. For the first time, mababasa niyo po sa Bible, nagsara ang langit sa harapan ng Panginoong Yesukristo. At bago mangyari yun, He was in trouble. Ang sabi ng Bible, to the point of death. Bakit? Iniisip niyang mawawalay sa Diyos. At ang tanging dahilan bakit siya mawawalay ay ikaw at ako. And because of that pain, He endured that pain. And He even fought Satan in the hell. At ang sabi ng Bible, for 3 days He went down to the hell. Para ano? To take the key of life mula sa kamay ng demonyo. And this is what make Jesus sorrowful even to the point of death. Always remember, dahil po napakatindi ng kanyang inaharap na task, meron po akong isang nailagay sa aking notes. Always remember that the harder the task, the deeper the agony, but sweeter the glory. Tandaan po natin yan. Kung mas mahirap po yung pinagdaraanan natin, mas masarap po yung tagumpay na dulot noon. Agonizing prayer gives us supernatural ability to endure and overcome challenging situation. And this is why the angel came to his aid to strengthen him. Hindi po ako naniniwala na kapag ikaw ay dumaraan sa matinding pagsubok o kahirapan sa buhay o hinagpis man, ikaw ay matatalo. Matatalo ka lamang sa buhay na ito kapag di ka marunong lumuhod sa harapan ng Diyos. Mga Kristiyano, makikita natin 3 beses
nabanggit, sa tuwing babalikan ng Panginoon ng kanyang mga disciple, sila'y natutulog. At meron siyang binanggit doon, sabi niya ganoon, the spirit is willing, but the flesh is weak. Isa pong katotohanan sa buhay natin na lagi nating napagbibigyan ang ating laman. We have never learned to subdue our flesh by strengthening our spirituality. Dapat po ay matuto tayo na palakasin ang ating mga spiritualidad nang sa ganoon maging sunod-sunuran ang ating pong laman sa ating spirituality. Jesus fell on his knee because he knew that the only way to overcome pain is through an agonizing prayer. Ito lamang ang tanging dahilan para magtagumpay tayo sa buhay. At Gethsemane, Jesus secured the victory even before he was crucified through agonizing prayer. Listen, pagkatapos pong tumayo ng Panginoong Jesucristo, sabi niya ganoon, tayo na kayo dyan, naririyan na yung kaaway natin. At tahimik ng Panginoon. Bakit? Nung tumayo ang Panginoon after that, 3 times na nanalangin siya, he already secured the victory. Now, bakit alam natin na na-secured ni Jesus ang victory? Ang sabi ng Bible sa Philippians, kapag daw meron kang pinagdaraanan, manalangin ka ng may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na di malirip ng kaisipan ay mananahan sa iyong puso at isipan. After this struggle, Jesus walked at peace because He secured the victory. Amen. Hallelujah. Sa buhay natin, kapag na-secure na natin ng victory sa pananalangin, our hearts will be filled with peace. Meron po akong na-discover na kanta nung ako po'y nasa bakasyon, inawit ko ng inawit. Yung Prince of Peace ni Jos Baldwin. Ang sabi niya ganoon, nakilala kita bilang Diyos, nakilala kita bilang kaibigan, nakilala kita bilang manggagamot, nakilala kita bilang taga-tulong at tagapagtanggol, nakilala kita as provider. Pero sabi niya, pero ngayon, kailangan kita bilang kapayapaan. Now listen, even you have everything in this world without peace, everything is meaningless. But each time you won the battle through prayer, the peace of God will continue to reign in your heart and in your mind. And that is very important. When you have peace, lumalakad kang merong security sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Now, Jesus' agonizing prayer prepared him for the cross. He went through the cross like a lamb to be slaughtered. He did not even open his mouth. Why? He already secured the victory. Pangalawang bagay na gusto kong tingnan natin. Una, an agony para mapagtagumpayan niya ang cross. Pangalawa, anong battle ito? Isang battle na kung saan isasabit niya yung kanyang sariling kalooban sa kalooban ng Ama. One of the greatest battle na ating pong lalabanan ay ang pagsuko natin ng totohanan sa Panginoon. Sapagkat kadalasan, alam natin ang kalooban ng Diyos pero nilalabanan natin. Halimbawa, ang tithe offering, alam natin na kalooban ng Diyos pero nilalabanan natin. Hindi natin maisuko-suko. Bakit? Kasi sa katigasan ng ating mga puso. Anumang bagay na hindi mo maisuko, ang sabi po ng Book of Joshua, ay yun ang gagamitin ng kaaway para maging tinik sa iyong lalamunan. Nasubukan niyo na po bang matinik? Kumain kayo ng bangus, at yung bangus na inyong kinain, gumanti, at ikaw ay natinik. At ang pinakamasakit po ay yung matinik ka. Your life will be filled with uneasiness. Di ka mapakali. Di ka mapayapa. Nagre-remind na may tinik sa iyong lalamunan. Ulitin ko po, anumang bagay na hindi mo maisuko sa Panginoon, maging tinik
sa iyong lalamunan. At ang pinakamahirap po na isuko sa Diyos ay ang ating mga kalooban. Maliban sa tithes and offering, meron pa. Ang sabi ng Bible, huwag makipamatok sa mga di mananampalataya. Pero kasi Lord, ang pogi-pogi niya. Ang sabi ng Bible, di mananampalataya, huwag makipamatok. Never relinquish the standard of God's word to your logical mindset. Ulitin ko po yun. Never relinquish God's standard on His word by the logical standard of yourselves. Amen? Huwag nating ibaba yung standard ng Diyos nang dahil lamang sa ating mga logical na pangunawa. And now, Jesus, on this case, 3 beses siyang nakiusap. Sabi niya, maari po bang alisin mo to? Wala na bang ibang paraan? Subalit sabi niya, ipinapasakop ko ang aking sarili sa iyong kalooban. Ang isang mensahe po ng Biblia nga sa araw na ito, dapat matutunan nating isuko ang lahat sa atin, including our mindset sa harapan ng Diyos. Kasi kapag hindi, gagawa tayo ng mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Sa panalangin na lamang, sabi po ng Panginoon 3 times, Jesus tried to encourage His disciple. Remember this, the fiercest battle we can ever fought is the battle of surrendering our own will to God. It's about time for you to surrender your will to the Father. At kapag nagkaroon ka na ng surrendered lives to the Father, or even your will has been surrendered, you will end up your reasoning and justifications. Amen. Matatanggalan ka ng mga dahilan. Bakit? Gagawin mo ang kalooban ng Diyos. Ang kadahilanan bakit tayo maraming mga dahilan at reasons is simply because we have not yet surrendered our will to the Father. And this is the fiercest battle. Ito po yung lagi nating binabattle sa harapan ng Diyos. Bakit? Kasi nga, ang akala natin, maintindihan tayo ng Diyos. Naintindihan ka ng Diyos, pero hindi niya ibababa ang kanyang standard para lang unawain ka. God will never relinquish His standard just to let you go with your own way. Never. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Submission means walking in complete agreement and obedience to God. Ang sabi po ni Prophet Amos, how can two walk together unless they agree? Most of the times, we set limit to what we surrender, or we resist the conviction to submit because of our ego and pride, or maybe because we do not fully trust the Lord. Yun po yung dahilan. Naalala ko nung unang nag-prophesy yung pastor namin nung ako po young people pa. Sabi niya, Mark, the Lord told me that you will become a pastor. Ang ginawa ko po, iniwan ko yung simbahan yun, nag-iba ako ng simbahan. Ang akala ko noon, sa simbahan lang yun, ako tinatawag na maging pastor. Ang panawagan pala ng Diyos, everywhere you go, you cannot escape. And God will just fulfill, remember this, God will fulfill His plan and destiny for your life if you submit completely and surrender your life to Him. Doon lang magsisimulang maganap ang plano at layunin ng Diyos sa buhay natin when we fully surrender our will to the Father. It takes brokenness, self-denial, commitment to consistently follow Jesus. God will not reveal His plan, destiny in your life until you fully submit to His will. Agonizing prayer is an intense battle to be broken before God and allow the Holy Spirit to fill us with His power and strength. It is a prayer that breaks us in order for us to walk humbly and obediently before God. Pangatlong bagay na gusto ko pong iwanan sa inyo, an agony for overcoming temptations. Una, yung pong daraanan natin na mga challenges sa buhay,
sa paglilingkod sa kanyang kalooban. Pangalawa, yung pag-surrender natin sa kanyang kalooban. Pangatlo, paano natin papagtatagumpayan ang bawat temptation sa ating harapan. No one is above the law of Satan. Everybody else will be tempted. Si Jesus nga, na-tempt siya ng ilang beses. Sinubukan siya, pero hindi nagwagi ang demonyo laban sa kanya. Why? Because Jesus knew how to go in prayer. The disciples were warned on the dangers of falling into temptation and the needs to agonize in prayer in order to overcome temptations. The disciples slept and fell into the trap of prayerlessness. Jesus commented, anyway, ang sabi po niya, the spirit is willing, but the flesh is weak. Prayerlessness is a trap. And when you fall into the trap, you will be in trouble. Your life will be filled with many temptations. Kaya napakahalaga na ma-master natin ang art ng panalangin. As a disciple, we can never walk in victory unless we agonized in prayer. Pray that you will not fall into the trap of temptation. And what is the trap of temptation? Sabi mo siya katabi, a trap of prayerlessness. Ito po ay trap ng kadiliman. The Bible declares that our God is our strength. Yet the only way we can receive that overcoming strength is through divine exchange. Ang sabi ng Bible, God is my strength and my portion. Totoo yun. Siya ang nagpapalakas sa atin. Pero para maranasan natin ang kalakasan at tagumpay ng Diyos, dapat matuto tayong lumuhod at maghintay sa Kanya. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up their wings like an eagle. They shall run and not be weary and walk and not faint. There must always be a divine exchange. When we worship God, there is a divine exchange. Walang kabuluhan ang pagpunta mo rito kung hindi mo na-enkwentro ang Diyos. Napakaikli ng ating pananambahan, mga kapatid, ang pag-worship natin. Isang worship song at isang praise song. At kapag hindi mo ibinuusan yung puso doon, hindi mo mararanasan ang hipo ng Diyos and you will not be strengthened on the inside. Because when you are soaked in worship, your heart is so ready to receive revelations from God and you will be strengthened. Amen. Purihin po ang Panginoon. Our victory lies in strengthening our spirituality through agonizing prayer. Meron po ako nilagay dito napakahalaga. When you fail to agonize in prayer, you will agonize in difficulty. Mamili ka. Matuto kang manalangin at lumakad sa tagumpay or magdusa at upang mahirapan. Mas mainam na po yung mag-agonize ka in prayer than to agonize in troubles. Pang-apat na bagay na gusto ko pong iwanan, an agony for the redemption of mankind. Though Jesus was arrested to be prosecuted, he already secured the victory through agonizing prayers. He was settled and did not even resist the arresting armies. Mabuti pa si Pedro lumaban. Bakit? Akala kasi ni Pedro ang laban ay sa pamamagitan ng flesh and blood. Kinuha niya yung espada nung arresting soldiers at hinataw. Natanggal nga yung tenga eh. Kapatid, pagka nagkulangan ka ng panalangin, lalabanan mo ang sitwasyon sa iyong lakas. But Jesus demonstrated na ang totoong laban ay hindi sa pamamagitan ng flesh and blood. It is about doing the battle spiritually. Kaya napakahalaga sa buhay natin na dapat nating matutunan na
ang spiritual warfare is not through flesh and blood. Ang totoong laban ay nasa spirito, wala sa laman. Amen? Now, listen to this. In the life of Moses, nung nakikipagdigma si Joshua against the Amalekites, alam po ninyo anong nangyari? Itinataas po ni Moses yung kanyang kamay. At habang itinataas niya ang kanyang kamay, na nagwawagi sila. In short, whatever happens in the spiritual realm manifest in physical realms. Amen. So if you win or if you have overcome the battle through spirituality, then you will enjoy the manifestations of your prayer in the natural realm. Maraming mga tao hindi naintindihan. Akala nilang panalangin ay isang ritual. Akala nilang panalangin ay isang bagay na paulit-ulit mo sinasambit. Hindi po yun. Ang totoong panalangin ay isang pagkikipagtunggali. Isang laban. Na inilalaban natin ang mga bagay na patungkol sa ating buhay at future sa pamamagitan ng pagluhod. Kaya no wonder, sabi po ni Martin Luther, sabi niya, every time I fall on my knees, I accomplish many things in my ministry. Dapat matuto po tayo ng totoong spiritual battle. A battle to settle the accounts of man's shame, condemnation, and guilt. A battle to settle the accounts for man's freedom from the curse of sickness and poverty. Finally, souls are birthed in eternity through the agonizing prayer of Jesus. And the glory of an agonizing prayer is in securing the redemption of mankind. Katulad po na nabanggit kanina, ang pagdarahop at paghihirap ng isang inang isinisilang ang isang bata. Matapos maisilang, nakakalimutan niya ang kahirapan. Ano ang kanyang maaalala? Ang kagandahan ng meron siyang naisilang. Sa araw na ito, gusto ko pong tingnan natin ang isang bagay. Marunong ka bang manalangin, makipaglaban para sa iyong kinabukasan? Marunong ka bang lumuhod para isurrender ang lahat sa kamay ng mabuti at mapagpalang Diyos? Mapagmahal na Diyos. Kaya mo bang labanan ang bawat tukso sa pamamagitan po ng panalangin? Kaya mo bang labanan? Alam po ninyo isa po sa mga mahalagang natutunan ko sa Panginoon ay ito. Walang revival hanggat walang lumuluhod sa panalangin. Sa kasaysayan ng mundo, lahat ng revival ay bunga ng matinding panalangin. Walang kaluluwa na naisisilang sa langit unless a person agonized for you. Pastor, wala akong kakilala na nanalangin sa akin. Let me tell you something. There are times in our lives that God will just simply convict us in the middle of the night, early in the morning, you will just wake up and begin to agonize in prayer. At hindi mo maintindihan na tila bagang merong something inside you, a burden is to be birthed. And you begin to shanda, kamo, sholo, boko, ya, kataramasya. Until that burden has been birthed. Hindi mo alam kung sino yon. Maybe a soul in Africa or in China or in Mindanao. You don't even know. But something is birthed when you agonized in prayer. And after the agony has been lifted, you have given birth to that prayer burden. Many times in our lives, we ignore it. Why? We have not mastered the agonizing prayer. Sana po sa buhay natin, matuto tayo. Yes, Jesus was arrested and walked in victory towards the glory of redeeming mankind. Why? Because Jesus has mastered the agonizing prayer. Thank you for joining us.
If you enjoyed this message, take a minute to like and share this video and page and subscribe to our YouTube channel. Also, mention your friends and loved ones. And if this ministry greatly impacted and touched you, and you would like to partner with us, you may check the following accounts on the screen. Thank you for watching and see you again on our next video.